Wow. Grabe na baggage, di ba? Diba? Baggage pa eh. Nakalayas. Ano niya? Wrong baggage, excess baggage. So itong pag-uusapan natin sa videong to. Maraming nagtitrending ngayon guys ng Cebu Pacific ay nagpapabayad po sila sa mga excess baggage plus yung mga oversized na mga baggage nyo sa plane. So hindi na po ito bago sa Cebu Pacific o kahit anong airline. So kung before guys, nakakalusot kayo kasi nga parang new implement pa lang nila yung batas or new implement pa lang yung rules. So usually ganun guys, pinagbibigyan nila. Kaya maraming client nagsasabi or nagtatanong sa akin na ma'am, pinalusot naman po kami, ganun-ganun, dito sa airport ito okay naman. Pero ba't pagdating po dito sa airport na to is iba po ang rules? Always ko po gina-advise sa mga client ko or sa mga hindi ko man client pag nagtatanong po sa akin na once na may rules ang airport, dapat po nating sundin yon. Pag bago pa lang po na-implement ang rules ng mga airlines, medyo matagal po talaga yun guys na nagiging strict sila kasi nga yun pa yung nakasanayan nyo. Pero ngayon, sobrang strict na nila. Marami na rin akong nababasa na bakit po dati okay naman, itong dala kong bag na to okay naman sa ganitong airport. Pero dapat sa hand carry po is magdadala lang kayo na nakasya po siya sa overhead bin. Pero ngayon ay discourage na magdala po kayo ng maleta kasi kahit maliit na maleta, pinagbawalan po kanina sa airport. Better guys na ang hand carry nyo lang is yung mga duffel bag or yung handbag, mga ganun. Or di kaya yung backpack. Yun po ang sure na hindi kayo sisitahin pag i-hand carry nyo. Then, kung hindi ganun yung bag nyo, so better kumuha kayo ng check-in baggage. Although mahal siya, ang check-in baggage, pero mas mahal pag sa airport po kayo bumili or rush po ang pagbili nyo. Sabi ng iba, bakit ang mahal-mahal daw po ng baggage, pero mas mura talaga siya pag isasabay nyo siya sa ticket nyo. Hindi yung after nyo na mabook, doon pa po kayo magaan, mas mahal po yung price ng airlines. Also, pag halimbawa sa Cebu Pacific, meron silang 3 times na pag-a-add ng baggage. Yung unang baggage price nyo guys na 20 kg is mas mura siya. After the 20 kg, mas higher siya kahit sinabay nyo po siya sa ticket nyo na i-book. So, iba-iba yung price ng mga baggage. Better to ask po sa mga agent nyo. Kung kayo nag-book ng flight nyo, kailangan ma-double check nyo yung prices ng mga baggages nyo. And yun yung advice ko, dapat mag-add kayo during booking, hindi yung after kasi mas mahal. At huwag nyo ding tangkahin na magsobra kayo kahit 1 kg lang sa airport kasi ang mahal ng baggage. Pag wala kayong 20 kg na add baggage, on your existing ticket, babayaran nyo talaga kahit 1 kilogram lang ang exist nyo, nasa 2K plus, 2.5 something ang babayaran nyo sa airport. At pag kayo naman po ay sumobra dun sa na-add nyo na baggage, for example, nag-add na kayo 20 kg. So, dapat guys, ang babayaran nyo yon is nasa around 300 to 400 plus lang pag may existing na kayo na 20 kg. So, kailangan, as a passenger, hindi tayo may-ari ng eroplano. And as agent also, hindi din ako may-ari ng plane. So, dapat sundin natin. At sinishare ko din naman yan sa mga client ko kung ano yung rules about baggages na pag 20 kg, 1 bag allowed. Pag 7 kg, wag na po kayo kung pwede po ba yung ganito, pwede pa magdala ng ganito guys. Kung pwede po ba magdala ng ganito, huwag nyo na pong tangkain na ibahin yung rules. Kung ano lang po yung rules, yun lang ang dapat sundin. So, sana guys, para po maging smooth ang travel nyo and hassle-free, sundin na lang po natin yung mga rules, kung ano man po yung mga sizes. For me, no, before, okay talaga yung maleta, yung small size lang. Kaso nga lang, yung iba nagdadala ng medium size, pinipilit din sa overhead bin. So, ngayon, nag-strict na talaga sila. Gawa nga nung, meron ding time na pumunta kaming Korea ng sister ko. Ayun, punong-puno talaga yung overhead nila guys ng maleta. Which is wala nang malagyan yung mga small size bag, like yung mga hand carry bag ng mga passenger, yung iba sa front na. Syempre, delikado yun pag in case of emergency na may mga nakaharang na bag sa hallway. So, dapat lahat ng bag na hand carry is nasa overhead bin. So, ito din, napansin ko rin, during our flight noon, last February pa nga yun guys yung papunta namin sa international is okay yung dala naming mga bags. Pero pag pabalik na namin, nag-strict po sila, iba-iba yung rules sa each destination. Kung for the safety, iwas hassle, ayun po, sumunod na lang po tayo sa rules ng mga airlines. Para po hindi din tayo masaktan, hindi mabigatan yung bulsa, hindi masaktan yung mga bulsa natin. Na imbis, di ba, pambili pa natin ng pasalubong, binayad lang natin doon dahil hindi natin sinunod ang rules, so sayang lang. So yun lang po friendly reminders ko sa lahat ng passenger kahit client namin or hindi.